isa. Makibukas po kayo sa akin in Acts chapter 12. And we will be reading verses 1 to 19. Ito po ang mga talata na atin pong pag-aaralan ngayong umaga. Acts chapter 12, verses 1 to 19. Kung nariyan na po kayo, atin pong basahin. Nang panahong iyon, inilapat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pagmalupitan ang ilan sa mga kaanib ng iglesia. Pinatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Nang makita niya na ito'y ikinasiya ng mga Hudyo, kanya namang isinunod na dakpin si Pedro. Ito ay ng panahon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Nang siya ay mahuli na niya, kanyang inilagay siya sa bilangguan at siya ay ibinigay sa 4 na pangkat na mga kawal upang siya ay bantayan at binabalak na siya ay iharap sa taong bayan pagkatapos ng Pasko. Habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. Nang gabing si Pedro ay malapit ng ilabas ni Herodes, natutulog siya sa pagitan ng 2 kawal na nakagapos ng 2 tanikala at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nagbabantay sa bilangguan. At biglang nagpakita ang isang anghel ng Panginoon na tumanglaw ang isang liwanag sa kulungan. Tinapik niya si Pedro sa tagiliran at siya ay ginising na sinasabi, "Bumangon kang madali," at nalaglag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Sinabi sa kanya ng anghel, "Magbihis ka at isuot mo ang iyong mga sandalyas," at iyon nga ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, "Ibalot mo ang iyong sarili, sa iyong sarili ang iyong balabal at sumunod ka sa akin." Si Pedro ay lumabas at sumunod sa kanya. Hindi niya alam na tunay ang nangyayari sa pamamagitan ng anghel. Ang akala niya ay nakakakita siya ng isang pangitain. Nang sila'y makaraan sa una at sa pangalawang bantay, dumating sila sa pintuang bakal na patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan sa kanila. Sila'y lumabas at dumaan sa isang lansangan at agad siyang iniwan ng anghel. Nang natauhan si Pedro ay kanyang sinabi, "Ngayon natitiyak ko na sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa lahat ng inaasahan ng mga Hudyo." Nang kanyang mabatid ito, pumunta siya sa bahay ni Maria, ang ina ni Juan na tinatawag na Marcos, na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nananalangin. Nang siya ay kumatok sa tarangkahan, ay isang babaeng katulong na ang pangalan ay Roda ang lumapit upang alamin kung sino ang kumakatok. Nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa tuwa niya ay hindi niya binuksan ang pintuan, kundi tumakbo sa loob at ipinagbigay alam na nakatayo si Pedro sa harapan ng pintuan. Kanilang sinabi sa kanya na sisiraan ka na. Ngunit pinilit niya na gayon nga, ngunit kanilang sinabi, iyon ay kanyang anghel. Ngunit nagpatuloy si Pedro ng pagkatok at nang kanilang buksan, siya ay kanilang nakita at sila'y namangha. Sila'y sinenyasan niya ng kanyang kamay upang tumahimik at isinalaysay sa kanila kung paanong inilabas siya ng Panginoon sa bilangguan. At sinabi niya, "Ipagbigay alam ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago at sa mga kapatid," at siya ay umalis at pumunta sa ibang dako. Nang mag-umaga na, malaki ang kaguluhang nangyari sa mga kawal tungkol sa kung anong nangyari kay Pedro. Nang siya ay maipahanap na ni Herodes at hindi siya natagpuan, sinisiyasat niya ang mga tanod at ipinag-utos na sila'y patayin. At buhat sa Judea, si Pedro ay pumunta sa Caesarea at doon nanirahan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, tunay nga walang kapangyarihan na anuman mula sa tao ang kaya, Panginoong, labanan ng iyong soberanong kalooban at plano. Nawa, Panginoon, sa umagang ito ay aming makita at kami magpasailalim, Panginoon, sa katotohanan ito sa aming mga buhay. Buksan mo sa amin ang iyong salita. Gamitin mo ito upang kami ay mamangha at ikaw, Panginoon, ay mabigyan ng karapat-dapat na papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago po magkaroon ng World War II, ang Pransya ay gumawa nung isa sa tinatawag na o tinitignan
na at that time, most advanced defensive line in the world. At ang tawag dito is yung the Maginot Line. Ito ay nag-stretch sa kahabaan ng kanilang border, kasama na ang Germany. Isa siyang batong tanggulan, a concrete fortress. May mga underground tunnel, may mga heavy artillery. Sabi nga ng ilan, it is a human masterpiece pagdating sa military security. At naniniwala ang France na walang kahit anumang army ang makaka-breakthrough dito. Pero noong 1940, yung German forces, ang ginawa nila, rather than talagang puntahan nila itong Maginot Line na ito, ay umikot na lang. So inikutan nila through Belgium, at sa loob lamang ng ilang araw, bumagsak ang Pransya. So they went around. So, yung pinakang secure fortress in Europe was rendered useless. Hindi dahil sa brute force, but by human cunning and presumption. Now, dito po sa Acts 12, itong bilangguan ni Herodes, ito yung kanyang Maginot Line. Meron siyang mga kadena, gwardiya, iron gates, na para bang ang pagtakas ay imposible, pero sa loob lamang ng isang gabi, God rendered all human security powerless. Pinakita ng Diyos na kaya niya itong i-bypass, and human strength and religion, maaring tignan ito na parang kung makikita natin, it may look very strong, pero tanging ang soberanong biyaya ng Diyos ang makikita natin na nagliligtas. It delivers and it saves. So this morning, ang atin pong mensahe sa atin pong pag-aaralan is this: human power and religion can never cleanse or save. But God, in His grace, delivers through Christ. Human power and religion can never cleanse or save. Hindi ito nakapaglilinis, hindi ito nakapagliligtas, but God, in His grace, delivers through Christ. Nakita natin sa ating talata, itong si Herod Agrippa, or Herod, nakalagay dyan, Haring Herodes, but it was actually Herod Agrippa. At iyan pong si Herod Agrippa ay apo ni Herod the Great. Siya po yung mababasa natin dun sa Matthew. So baka magtaka kayo, parehong Herod yon. So ito po ay maglolo na. Yung nasa Matthew, si Herod the Great, at itong si Herod Agrippa ay kanyang apo. And meron siyang mixed ancestry. Ibig sabihin, yung kanya kasi nga, yung asawa ni Herod the Great na lola niya, si Mariam, ay isa ring Hudyo. So meron siyang line or ancestry ng pagiging Hudyo. So in a sense, itong si Herod Agrippa ay tanggap, acceptable siya sa mga Hudyo dahil dun sa patak ng dugong Hudyo sa kanya. At kumukuha siya ng pabor dito sa mga Jews to support him by persecuting the church. Natuwa ang mga Hudyo at that time nung kanyang pinapatay itong si James. At hindi binanggit ni Luke kung gaano karami yung taken by Herod, pero significant figure na binanggit sa atin was the Apostle James, the son of Zebedee, and brother ni John. Diba John and James lagi? Tatlo sila. Tatlo sila dun sa inner circle ng Panginoong Jesucristo. Si Peter, si James, and si John. Sila yung kasama sa Transfiguration. And James was the first apostle to be killed. Nakikita natin sa Acts, the first martyr
ay si Stephen, pero dun sa mga apostol, si James was the first one to be killed by the sword, becoming the first apostle to die. At etong kamatayan na ito ay pinrophesy din ng Panginoong Jesucristo actually. Naalala nyo nung lumapit sila sa Panginoong Jesus in Mark 10:38 and 39, nung sabi nila, pwede bang maupo si James and John do sa kanan at kaliwa ng Panginoong Jesucristo? Ang sagot ng Panginoong Jesus sa kanila, "You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I drink, or to be baptized with the baptism to which I am to be baptized?" And they said to him, "We are able." And Jesus said to them, "The cup that I drink, you will drink. And with the baptism with which I am baptized, you will be baptized." So dito sinabi ng Panginoong Jesucristo, yung pagdadaanan niyang suffering, may dadaanan din kayo. The same cup and baptism na dadaanan ng Panginoong Jesucristo, dadaanan. In a sense, Christ prophesied the kind of death na mangyayari sa kanila. And so, James was the first apostle to be killed. Pero pansinin po ninyo, on a side note, walang replacement na ipinalit sa kanya kagaya kay Judas. Why is that? Because Judas did not fulfill or finish his ministry of apostleship. Here, makikita natin, James fulfilled his ministry, and so there was no need for a replacement. No? So this can be answered sa mga nagke-claim sa ating panahon ngayon that they are apostles. Diba? Di sana nandun pa lang, pinalitan na kung nagpapatuloy pa rin yung apostleship. So, etong persecution ni Herod was to gain favor from the Jews. At napakalaki ng influence ni Herod because dahil lumaki siya na yung mga naging emperor, yung mga kalaro niya noon, actually became emperors, sina Caligula. Kaya ganun na lamang, binigay din sa kanya yung mga territories nung kanyang lolo na si Herod the Great. So ganun din kalaki yung kanyang naging area of influence. And so, dahil nakita niya na natuwa yung mga Hudyo sa kanyang pagpatay kay James, sinunod niya si Peter. Inaresto niya si Peter at ang plano niya, pagdating ng pagkatapos ng Feast of the Unleavened Bread, yung pista ng tinapay na walang lebadura, ay kanyang i-execute naman. Now, makikita nyo, parang nag-overlap dito ang Passover. Sabi niya dito, by the end nung Passover. Pero at the same time, it is the Feast of the Unleavened Bread. The reason is because yung Passover ginagawa ng 14th day of Nisan. Yung pista ng tinapay na walang lebadura, kinabukasan, 15th. And then, lagi yan magkasunod, 1 week. 1 week yon. So, dun sa week na yon ng Feast of Unleavened Bread or yung pista ng tinapay na walang lebadura, ay bawal magkaroon ng execution. Kaya plano niya, pagkatapos nito, tsaka niya i-execute si Peter. So, Peter was placed sa ating binasang teksto. Ang sabi dyan, he was put, sabi dyan, 4 squads of soldier. So, mayroong 4 squads of soldiers na ini-assign po kay Pedro. And amazingly, ang isang squad ay mayroong 4 na soldiers. Meaning, may 16. Imagine this, soldiers na nagpapalitan, divided into 4 shifts para bantayan 24 hours itong si Pedro. And ito yung normal na Roman military practice kapag talagang high maximum sa ating panahon, kumbaga maximum security ito. Dahil dun sa 4 na yon, 2 nasa tabi niya, kaya nung natutulog siya ng pagigitnaan siya, parehong nakakadena yun sa kanan at kaliwa niya. Naka-chain siya dun sa 2 soldier. So katabi niya yung 2 soldier, and then merong bantay, and then another pinto, may bantay ulit. So can you imagine that? Parang escape is impossible. There was no possibility of escape. So titignan natin yung event. Pinatay si James,
Peter was imprisoned. They are the leaders of the church. At para bang helpless, walang kalaban-laban ang iglesia na pinipersecute dito ni Herod at kanyang ginagamitan ng kanyang kapangyarihan at impluensya bilang hari. But then we must not neglect one important thing na inilagay ni Luke sa verse 5. Ang sabi ni Luke, but earnest prayer for him was made to God by the church. Ano yung naging sandata ng iglesia dito? Earnest prayer. The church was praying. And they turned to the one who is sovereign sa lahat ng kapangyarihan at otoridad. And so, makita natin in verses 6 to 8, ay himalang niligtas ng Diyos si Pedro by sending an angel, nagpadala siya ng isang anghel to rescue him. And pansinin niyo si Pedro, ang sabi dito, he was sleeping between two soldiers. Can you imagine that? Nakatali yung dalawang soldiers sa tabi mo. And this is the night of his execution. Kung alam niyo na bukas bibitayin kayo, makakatulog pa kaya kayo? If you know tomorrow ay kayo ay bibitayin, nandun ba yung kaya nyo pang matulog? Yung iba may exam, may kukuhaning test, they can't sleep. But here, we find Peter sleeping, and this shows complete trust in the sovereign will of God for him. Nandun yung pagtitiwala niya sa Diyos, kung anong plano ng Diyos sa kanya. In fact, ang sabi dito, the angel struck him on the side para lang siya magising. So tulog na tulog. Ito si Pedro at this point, na siya ay ginising ng anghel, and the angel of the Lord stood beside him, nagkaroon ng liwanag dun sa dungeon, dun sa kulungan, light pierced the darkness, pero nanatiling tulog itong mga kawal na nagbabantay sa kanya. Meaning, nandito talaga yung kamay ng Diyos na kumikilos sa kalagitnaan na ito. Inutusan si Pedro to dress himself, magbihis ka, isuot mo yung sandalya, sibalot mo yung balabal, and he followed the angel's instruction. Now, akala ni Pedro all throughout, as we have seen in verse 9 to 10, ang nakikita lamang niya ay isang pangitain. Nakakita na siya ng pangitain. Nakita niya yung langit na parang bumaba like a sheet. And then nakita natin yan, yung kay Cornelius, nakita niya nandun lahat ng hayop, nandun lahat ng mga inutusan siya, come Peter, kill and eat. So akala niya parang ganun lang din. Nakakakita lang siya ng vision. What he doesn't realize is nangyayari talaga itong bagay na ito. So, sumusunod siya dun sa anghel, but he does not understand truly what's happening, that God is rescuing him. Ang nakakamangha dito is how God delivers and saves his people, even though at times we struggle to believe that God is working for our good. So nilampasan nila yung unang gwardya, nawala bumagsak yung kadena, yung unang gwardya, pangalawang gwardya, and then the iron gate, bakal na gate, open on its own. And the only explanation for this ay ang pagkilos ng Diyos. At nung nawala yung anghel, dito lamang niya na-realize, ang sabi niya sa verse 11, now I am sure that the Lord has sent His angels and rescued me from the hand of Herod and from all that the Jewish people were expecting. Alam niya kung ano yung plano sa kanya ni Herod. Alam niya na siya ay bibitayin, and the Jews were expecting that. So he was well aware. Yet God has intervened at siya ay iniligtas sa kanilang mga kamay. Now, the first thing na gusto ko makita natin dito is how God is sovereign over human power and authority. At siya ay nagliligtas according to His sovereign will. Sabi dito sa Daniel 4:35, kung inyong maalala, He does according to His will among the host of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay His hand.
Nagliligtas ang Diyos, yes, but it is according to His will. Notice, He delivered Peter, but He allowed James to be killed. Why is that? Dahil ba mas obedient si Peter and possible si James hindi? Is it because Peter was more favored and si James hindi? It's not. It is because God is sovereign in His will. Makikita natin dito, it demonstrates that God's deliverance, it's not random, pero ito ay ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang layunin, sometimes through rescue, but other times through sacrifice and suffering. But one thing is both required, both to Peter and to James. And what is that? Faithfulness. Regardless of what the outcome would be. Naalala nyo si Shadrach, Meshach, Abednego? Nung pinapasamba sila kay Nebuchadnezzar? Anong sabi nila? Our God is able to save us. But even if He doesn't, sabi niya, hindi kami luluhod dyan. They know, kaya kaming iligtas ng Diyos kung loloobin niya. But even if He does not, they will not commit idolatry. And so in some sense, makikita natin dito, faithfulness is required of us. Pero we need to trust in the sovereign will of God. So, as an application, makikita natin, the authority ng sangkatauhan or ng tao, human authority, is limited. It's always limited. Bakit? Ang Diyos ang nagbibigay ng otoridad sa tao and its boundaries. He alone determines kung hanggang saan lamang ang kaya nila and kung hanggang kailan lamang ito. So in light of that, huwag tayong mawawala ng pag-asa when we face forces na tila ba ay mas malaki, greater and grander than ourselves. Kung ito man ay persecution, suffering, trials, o kahit mga tao that oppose us, ang tandaan natin, even it may look like an apparent defeat for us na mga anak ng Diyos, mananatili at mananatili lagi ang soberanong kalooban niya. The church, as we have seen here in the book of Acts, turned to God. Yun ang kailangan natin gawin. But also, I would like to take a look for us. Notice these very small details. Gusto ko makita natin itong mga detalye na ito. Sabi ni Luke, nangyari ito in the days of the unleavened bread. Verse 3. Etong feast na ito, sinisimbolize nito, ito yung week na to, na yung mga lumang lebadura, tinatapon nila. Kaya yung ibebake nilang tinapay for that week, walang pampaalsa. Kasi lahat ng lumang pampaalsa, itatapon na nila. Ang sinisimbolize nun is the removal of sin and impurity. So yun yung parang essence nung feast na yon. They are removing the sin and impurity sa kanila. This is the feast of unleavened bread. Yet while celebrating this feast, these same people that ginagawa ito ay nagre-rejoice sa pagkakulong ni Pedro and very anticipating sa execution niya. So nakikita niyo yung how ironic ito. Yung outward religion nila, naalis nila yung sin and impurity, but deep in their hearts is murder. We want to see this man killed. And it exposes one truth. Outward religion cannot produce inward purity. Maaaring ginagawa nila yung panlabas, but what's in their heart is murder. They celebrated cleansing while plotting murder. But on the other hand,
tinignan natin, nandito rin yung Passover. Sa Passover, ang kino-commemorate dito is God's deliverance of Israel from Egypt. And in that very season, habang itong mga Israelita, mga Hudyo na ito ngayon, ay nagkakaroon ng purification ceremony, yung totoong pagliligtas ng Diyos ay Kanya lang. It is His work alone. Makita natin, and He exercised it kay Peter. We saw deliverance kay Peter. The Passover, it commemorates the deliverance ng Israel. Now we see here the deliverance of Peter. But remember, the ultimate fulfillment of the Passover was none other but Christ. Christ is our true Passover lamb. At kung paanong si Pedro was rescued by divine intervention, Christ delivers sinners from the prison of sin and death. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa or ritual, kagaya ng ginagawa nila na purification ceremony, ngunit sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan niya. On the other hand, and the last thing na gusto ko pong makita natin dito is how the church turned in prayerful dependence to God. Peter was kept in prison, sabi sa verse 5, but earnest prayer for him was made to God by the church. Ito lamang ang sandata ng iglesia at this point, none other but the earnest prayer to God. Earnest. Ibig sabihin, parang stretched out, fervent, masigasig, persistent, buong puso. Because the church was powerless against the persecution of King Herod. Kanino sila humingi ng tulong? To the Almighty King of Heaven. Hindi ito isang formality na, o sige, pray tayo. And this is the expression of their faith. To trust God. And nakita natin, tumugon ang Diyos in deliverance. At si Pedro ay nakatakas nga, itinakas, iniligtas sa kulungan. Nakita natin how God miraculously worked on his behalf. Nagpunta siya ngayon dito sa bahay ni Mary, the mother of John, whose other name was Mark, or John Mark. Itong John Mark na to, yung mababasa rin natin sa Acts, sumama kay Paul and Barnabas sa mission trip nila, but then later on, sabi sa chapter 13, ay umalis din. And actually, he became the cause of contention between Paul and Barnabas. Kaya later on, si Paul and Barnabas nag-separate din. But John Mark, later on, itong John na ito, ay mariregain yung favor ni Paul. At makikita kung gaano siya ka-useful din sa ministry. Colossians 4:10, makikita natin yung writings niya dito regarding Mark, and sa 2 Timothy 4:11. At nagirin niyang kasama si Pedro, itong Mark na ito. And substantial testimony from the early church nagsasabi na itong John Mark na ito was the author of the Gospel of Mark through Peter. So ito po yung makikita natin dito na mababasa natin. And they were inside the house of Mary, itong mother ni John Mark, and probably na-accommodate nitong sambahayan na to yung maraming tao. In fact, may gate sila. So possible na malawak yung compound, may kaya siguro itong si Mary, and nagtatago sila doon, kinakatok nila, because the church was being persecuted. So, nakita natin, a servant girl answered the door. Sa sobrang tuwa niya, hindi niya pinagbuksan ng pinto si Pedro. And there's actually a touch of humor here. Na habang nananalangin sila, can you imagine this? Nananalangin sila, palayain si Pedro. And then biglang dumating dito, nandiyan si Pedro sa harap. Kumakatok. Anong sagot nila? Nasisiraan ka na. Answered prayer. And they can't believe that God answered their prayers. Na parang
Why? Because kung maaalala ninyo, yung pagkakakulong kay Pedro, the impossibility of escape, hindi kaya mag-sink in sa isip nila. Paano lalabas yun? So, ganun ka, yung maximum security na yun, hindi sila makapaniwala that God answered. In fact, nagpipilit itong servant girl named Rhoda that nandun si Pedro talaga. Ang sabi nila, baka anghel niya. Mas maniniwala pa silang anghel yung nakatayo doon kaysa kay Pedro mismo. But when they saw Peter, they were amazed. Sometimes it happens to us. We pray for something, God answers, we don't believe it. Or sometimes nagpe-pray tayo, pero we are not actually expecting answers. Nakikita nyo, sometimes we pray for something, but we don't really expect that God will hear and God will answer. And here's the church. They weren't expecting God to answer as quickly as that. And nagpatuloy si Pedro, hanggang sa pinagbuksan, they were amazed, and they heard how he was delivered miraculously from prison. Napaka-vivid pa nung illustration dito, yung pagkakakwento ni Luke, di ba? Peter put his hand on his mouth to tell them to be silent. Siguro kasi sobrang tuwan-tuwa sila. Baka bigla sila nagsigawan na kailangan sinulat talaga ni Lucas na talaga sila sinenyasan pa ni Pedro. At ang sabi dito, tell these things to James. Sino tong James na to? Hindi ito yung James na si Apostle James na napugutan ng ulo. This is James, the brother of the Lord Jesus Christ. Now, nung nabubuhay pa ang Panginoong Jesucristo, of course, he was an unbeliever, but later on, he converted. And later on, he was recognized as one of the leading figure sa Jerusalem church alongside Peter and John. Somehow, parang pinalitan niya yung leadership, vacuum ng leadership, not the apostleship, pero yung leadership na nawala dito kay James the Apostle. And from here, nakita natin, sabi dito, Peter went on to another place. Hindi na sinabi nila kung saan yon, whether be in Antioch or Rome. And later on, babalik siya sa Jerusalem in Acts 15 for a conference. Pero dito, makikita natin kung paanong kumilos ang Diyos by hearing the church. And what happened to Herod? Kita natin, nawalan ng halaga, ng lakas o ng otoridad, nawalan ng, it was rendered useless yung kanyang prison. Ang binita yung mga sundalo. Kasi noon, sa kanilang batas, kung ikaw yung bantay ng kriminal, kung ano yung hatol ng kriminal na yon, tapos nakatakas, sa'yo mapupunta. So kung pagkakulong, makukulong ka din. Ang kaso yung binabantayan nila ay for execution. And so they were executed as well. And parang ang hirap nga naman isipin noon, nakakadena ka sa taong ito, natakasan kayo. So baka iniisip nila. So that's what happened. But here, let's go back to the church. Ano nakikita natin dito? God responds to the prayer of His people, hindi dahil their prayers are strong, but because He has promised to hear their prayers. Hindi dahil sa mas magaling to mag-pray. I remember, back then, dun sa aming pinanggalingan na church, there's a group of people dun na ang tawag sa kanila ay prayer warriors or intercessors. Pwede kang sumama doon sa ministry na yon at kayo would be the intercessors or the prayer warriors. So kung may prayer request, sa kanila nyo ibibigay dahil matindi sila mag-pray. Dahil talagang oras-oras makikita mo, these are prayerful people. Kami, normal Christians. Pero does God listen to prayers dahil matindi kang manalangin? Well, of course, nandun yung pananampalataya. But here's the thing. The Lord listens to our prayers dahil na ngako siya, napapakinggan niya ang panalangin ng kanyang mga anak.
And so He listens to the prayers of the church. Sabi nga ng 1 John 5:14-15, and this is the confidence that we have towards Him, that if we ask anything according to His will, He will hear us. He will hear us. So yung response ng Diyos is not based on the eloquence of our prayers, but rather it depends on His will, according to His will and His promises. So let us not take for granted the gift of prayer, lalong-lalo na as a church. Hindi lahat maaaring tumayo sa pulpito, mangaral, magturo, pumunta sa mga misyon, sa iba't ibang lugar, to reach out to the lost. Pero ito ang sigurado, each one of us can pray. And in prayer, we can bring to God our petitions. Prayer is not an act na parang pinipilit natin ng Diyos. It is a means na inordain ng Diyos para mapangyari ang kanyang kalooban. So we pray in faith at nagtitiwala tayo that He will act according sa kanyang kalooban in His sovereign will at sa kanyang mga pangako. And lastly, as an application, trust in Christ's deliverance. Magtiwala tayo sa pagliligtas ni Kristo. Makikita natin, yung pagkakaligtas kay Pedro, somehow parallels Christ saving us from the prison of sin and death. Light shining out of the darkness. Tayo bilang mga makasalanan, we are confined in darkness. We are blind, guilty, enslaved. Pero ang ebanghelyo dumating sa atin when God said, "Let there be light in our hearts," and there the Spirit moved. And now the light of Christ shines in our hearts. The chains fell off. And Christ led us to freedom. Kaya kung paanong nagliwanag ng gabing yun, yung kulungan, yung preso, kung nasaan si Pedro, in the same way, the gospel lights as well in our lives. You may observe religion, know the truth, pwedeng gumawa ka ng mabuti, pero unless that light of Christ breaks into your heart, there is no escape. You will remain bound. You have to come to Christ na siyang nagliligtas sa atin from the prison of bondage of sin and judgment. Maybe some of you know John Patton, isang missionary sa New Hebrides noong 1800s. And some of you may have heard this story na isang gabi, siya as a missionary, kasama yung asawa niya, napalibutan yung kanilang bahay ng mga islanders na kanyang pinagmimisyonan. And they were very much intent na siya ay patayin na nung gabing yun. And because it's just them, doon sa lugar na yon, Patton at yung kanyang asawa, they just prayed all night. Nanalangin na lang sila, knowing na sila'y napapalibutan. And nung sisikat na yung araw, nung nagbubukang liwayway na, bigla na lang umalis yung mga attackers. And then, isang taon na lumipas, yung tribal chief mismo, yung namuno doon sa pag-atake sa kanila, ay nanampalataya at naging believer in Christ. And so, tinanong ni Patton, itong tribal chief na ito, bakit hindi nyo tinuloy yung pag-atake nyo sa amin that night? And the chief replied, ito yung reply daw ng chief, we were afraid. We saw hundreds of shining men with swords surrounding your house. So they left. But it was only them praying in there. So church, let us not take for granted the gift of prayer. May we also be earnest in praying.
At kung paanong ang Diyos ay nagpadala ng anghel to deliver Peter and shielded itong si John Patton dito sa mga taong ito in this human power. In the face of God's power and authority, human power is nothing. And the same sovereign God who worked in their lives, na nakita natin dito, is still the same sovereign God working in ours. So nawa mga kapatid, this should encourage us to trust in this sovereign God na siyang makapangyarihan sa lahat, who delivers us. Tayo po'y manalangin. Tunay nga, aming Diyos, Ikaw ang makapangyarihan, Ikaw, Panginoon, ang siyang pinakamataas sa lahat. Walang kahit anumang lakas, otoridad, impluwensya ng tao, Panginoon, ang siyang makalalaban sa iyo. At kami, Panginoon, bilang iyong mga anak ay makapagtitiwala sa kabutihan mo, Panginoon, at sa iyong pag-iingat sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, na palaging tumingin sa katotohanan na ito habang kami ay nabubuhay, Panginoon, sa mundong ito na may mansa ng kasalanan at kami ay patuloy na makalakad, Panginoon, ng kasama ka sa iyong pangunguna, Panginoon. Salamat sa iyong salita, kapangyari nawa ang iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.